Sa mga kapita-pitagan, sa taas-taas ng mga panauhin, mga kasama, at mga kaibigan, ngayon, lahat tayong naririto ay pagkalooban naman ng pagpapala at pag-asa. Sa kasisilang na kalayaan, gayon din naman sa mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo. Mula sa mga karanasan ng ibang karaniwang kapahamakan ng tao, na namayanan na matagal, isisilang ang lipunan ng pagmamalaki ng isang katawan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Africa ay kailangan magbunga ng tunay na mamamayan ito. Magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan sa katarungan. Magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa. At magtutusto sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili, sa mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlangan sabihin sa inyo na ang bawat isa sa atin ay kasilapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag na puno ng Jacaranda sa Pretoria, sa mga puno ng Mimosa, sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadalhin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pansariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Tayo ay kumilos na may kaligayahan at kagalakan sa pagluti ng kapaligiran at pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang spiritual at pisikal na kaisahan na ating ibabahagi sa lupain ito ay nagpapaliwanag sa lalim na sakit at daladala ng ating mga puso. Sa tuwing makikita natin ang ating bansa na unti-unting nalulugmok kung hindi pagkakasundo. At sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban sa batas at ang paghihiwalay ng mga tao sa mundo. Ito ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at ang pagkakaroon ng rasismo. Tayo, ang mga mamamayan ng Timog Africa, ay nakadama ng kapayapaan ng ibalik sa sangkatauhan ng pagkakaibigan. Tayo, ang pinagkaitan ng batas na makailan lang ay binigyan ng bihirang pribilehiyo na pamahalaan ng ating sariling bansa. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinagpipita-pitagang mga panauhin sa pagparito upang aminin kasama ang mamamayan ng aming bansa ng tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan at para sa dignidad. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin sa pagharap sa mga pagsubok, sa pagbuo ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki, walang diskriminasyon sa lahi at demokrasya. Malugod namin tinatanggap ang tungkulin na ang aming mamamayan at ang kanilang kalayaan politikal, pananampalataya, kababaihan, kabataan, at negosyo, tradisyonal at mga pinuno ay sagawa ang konklusyong ito. Hindi makawala riyan ang aking second deputy president, makagalang ka ng kasi F.W. de Klerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng buong sa buong panseguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ng ating unang malayang eleksyon at ang transisyon sa demokrasya. Mula sa hukbong sa dugo na nag-aalangan pa rin makakita ng liwanag. Ang panahon para sa paghilom na sugat ay narito na. Ang panahon upang pagugnayin, pagkakaiba-iba na opinyon na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ay dumating na. Ang panahon upang bumuo ay nasa atin na. Sa bakas ay naabot na natin ang ating emanipasyon sa politika. Nangako tayong palalayain ang ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian at iba pang diskriminasyon. Nagtagumpay tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalaga natin ang ating mga sarili sa pagbuo ng kumpleto, pakatarungan at panghabang buhay ng kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay sa magtanim ng pag-asa sa milyong-milyong mamamayan. Pumasok tayo sa konsultuan, nabubuo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ng Timog Africa, itim man o puti, ay maglalakad ng walang takot sa kanilang mga puso. Iyak mo kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad. Isang bansang may kapayapaan, pansarili at pambansa. Bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa, ang bagong interim government of national unity ay sa panahon ng biglaang pangangailangan, bibigyan pansin ang isyu ng amnestiya ng mga taong nakakulong. Naalay namin ang araw na ito sa lahat ng mga bayanan ng bansang ito at sa ibang pang bahagi ng mundo na nagset ng isyo at isinuko ang kanilang mga buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan. Kalayaan ang kanilang mundo.
tayo ay may pagpapakumbaba, pagmamalaki sa karangalan. Pribilehiyo na ikaw, mamamayan ng Timog Africa, ay iginawad sa atin. Bilang unang Pangulo, yung nagkakaisa, malaya, walang diskriminasyon, ulay at pagpapahalaga, naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nauunawaan namin na walang madaling paraan para sa kalayaan. Kapit namin, pinag-isa ay hindi makakamit ng tagumpay. Kailangan natin kumilos ng sama-sama bilang nagkakaisang mamamayan para sa pambansang pagkakasundo-sundo, para sa bansang pagkakabudo, para sa pagsilang ng bagong mundo. Magkaroon nawa ng katarungan para sa lahat. Magkaroon nawa ng kapayapaan para sa lahat. Magkaroon nawa ng hanap buhay, tinapay, tubig at asin para sa lahat. Malaman nawa ng bawat isa na ang katawan, ang isip at ang kaluluwa ay dapat lumaya upang mabigyan kasiyahan ng kanilang mga sarili. Hindi na muli makakaranas sa magandang lupay nito ng kawalang katarungan at sakripisyo, sa kawalang dignidad, sa kahalagahan ng pagiging katutubo sa mundo. Maghari nawa ang kalayaan. Pagpalain ka ng Diyos, Africa. Salamat.